Nandito na naman tayo sa isang Airbnb review. And as usual, hindi tayo nagre-review ng isang specific na Airbnb. Ang nire-review natin is yung location para pwede kayong maghanap ng mga Airbnb na available sa building na to. And this time, nandito tayo sa Air Residences. Naghahanap ka ba ng Airbnb na malapit, especially sa Makati Medical Center or sa area na yon? Nakahanap kami ng Airbnb na mga 5-minute walk lang siguro papuntang Makati Medical Center, parang mga ganon. And sa paligid niya, so very accessible, maraming, dito to mismo sa ilalim ng condominium na to, may mall. Hindi mo na kailangan lumabas kung may mga kailangan kang bilhin ng mga grocery items kasi may grocery. Maraming restaurants, maraming cafes, maraming milk tea. And at sa labas din, meron ding mga cheap na kainan. So, napakaganda ng location ng Airbnb na to. So, umpisa na natin yung tour para makita nyo kung ano ba yung na-expect nyo pag nag-rent kayo sa Air Residences na Airbnb. Yung check-in muna. Pag nag-rent kayo and alam nyo na Air Residences yung nire-rentahan nyo, number 1, kailangan nyo mag-send ng ID dun sa host. So, photo ng ID. Number 2, after nyo ma-send yung photo ng ID nyo, hingan nyo ng parang guest authorization letter, parang ganon. Meron silang ganong document na pwedeng i-send sa inyo ng host nyo as an image sa chat, sa Airbnb, or pwede siguro yung email, kung ano man yung mode of communication nyo. And then, yun yung ipapakita nyo sa front desk during check-in. Very strict sila. So, once na pinakita na namin yun, we still had to show them our IDs. So, yung guest authorization letter, and then yung aming IDs. And then, bukod pa doon, pinicturean pa kami sa lobby. So, hindi pwedeng picturean na isa-isa lang. Kailangan sabay. So, hindi ko alam kung anong protocol nila. What if, mauna ako mag-check-in, tapos hours after pa yung kasama ko darating. Hindi ko alam kung anong protocol nila yon. Pero, nagkataon, nandun kaming dalawa, sabay. So, picture kami, kailangan sabay. Hinintay ko pa nga siya. Hinintay ko pa siya kasi nag-chill lang siya somewhere sa Starbucks noon, di ba? And sabi ko, uy, punta ka na dito kasi kailangan tayo picture na sabay. Hindi pwedeng ako lang, tas mamaya siya. So, kailangan sabay. So, yun yung mga kailangan niyong i-take note. And then, itong Airbnb na to, or itong Air Residences na to, ay 51 floors. So, i-take note nyo rin yun sa pag-check-in nyo dito, or sa pagkuha nyo ng reservation ng Airbnb dito. Kasi, 51 floors, ano bang ibig sabihin? Ang implication ng 51 floors. 51 floors means, pag nasa taas ka na floor, marami kang, although meron sila ditong 12, parang, 12 ba? Parang 12, no? 3, 6 bawat ano. So, meron silang 12 elevators, pero sobrang tagal pa rin na pag-aantay. And at the same time, dahil matagal mag-antay, naiipon yung number ng mga tao na gagamit ng elevator. Kaya marami kayo sa elevator, maraming stops. So, yun yung mga kailangan yung i-take note, lalo na kapag nasa higher floors ka. Dinivide nila yung mga elevator nila, 6 para sa mga low zones. So, ground floor, papuntang 35th floor. And nasa 33rd kami, doon kami sa low zone. Biruin nyo, 33rd floor kami, pero considered kaming low zone. Tapos, dinivide, tapos yung the rest is sa high zone hanggang 51 floors. So, yun yung mga consideration. So, check-in, and then, nakuha na namin susi pagpasok sa condominium. Pagpasok sa condominium, may dadaanan kang hallway na, hallway, side by side, yung usual na condominium.
Pagpasok sa pintuan, kitchen na agad yung papasukan. Meron silang, etong particular na Airbnb na to is merong washing machine, trash can, and yung kitchen is fully stocked ng mga pwede mong gamitin. Like, the usual, rice cooker, may blender pa nga na hindi namin nagamit. Tapos merong malaking kettle, siguro 2 liters yung capacity ng kettle na yon. Merong mga utensils, may scissors, merong mga bowls, plates, pots, pans, yan, at saka mga iba pang mga pwedeng kailangan mo sa pagluto, no? Like chopping board, yung mga ganyan. Kompleto na rin yung kitchen sa mga dishwashing soap, may sponges, and may liquid hand soap. Sa ilalim naman ng mga cabinets ng kitchen, doon namin nakita na tinor nila yung cleaning materials, mga ganon. And then at the same time, nandun din yung pots and pans sa ilalim. So, may cabinet overhead, tsaka mga cabinet sa ilalim din. And then, konting lakad, hakbang from the door. Sa kaliwa naman, makikita naman, nandun yung bathroom. Very cute lang yung bathroom na to. And, maliit na toilet. Very, ewan ko lang, anong experience sa isang 6-footer nung ano ka dyan? Nag-CR ka dyan? Okay naman yung height. Okay naman yung width lang. Ay, yung gano'n lang. Okay. So, yung height sa shower, kinaya ka. Okay. Pero hindi ka gumamit ng shower, di ba? Nag-tabo system. So, yun lang. So, medyo pang-tipit yung size ng CR. But, it serves its purpose. Kumbaga, walang exhaust kaming narinig eh. Pag inon mo yung ilaw. Kahit saan, parang walang exhaust eh. So, parang, yun lang yung concern is yung humidity or yung parang pag may basa doon, kailangan mapatuyo yung CR. So, kailangan mo buksan yung pintuan talaga. Pero, yun. Walang heater tong particular Airbnb na nirentahan namin. Okay lang. Nag-init nung ako ng tubig sa kettle. Tapos, meron siyang malaking timba. Tapos, doon ko na lang nilagay para maligo. And then, fully stocked yung host. Nag-stock siya ng toothbrush, toothpaste, yung big size. Talagang bahay size ng mga toothpaste, hindi yung mga maliliit na toiletries. And then, after naman sa CR, at saka, kompleto, bath towels, may parang floor na mat, tapos meron ding maraming tissue na maganda, meron din siyang sariling shampoo na nilagay doon, and liquid hand soap din, although hindi namin yun nagamit talaga. May dala kasi kami sarili namin. And then, meron, konting forward pa, meron pala tayong refrigerator, microwave, tsaka toaster. So, yun yung mga available na appliance. And of course, cute lang yung unit din. Merong cute na dining table na 2-seater na dining table. Actually, 4 to siguro. Pero dahil nakasandal siya sa ref tsaka sa wall, pang 2 tao lang talaga siya. Then mirror, meron siyang mirror. And may complimentary na mga coffee, snacks, may tsaa, may alcohol, may kitchen towel, and hindi ko alam kung bakit may lighter. May lighter. So, ito yung mga bath towels na ginawa. Kasi it's check-out day na namin to, na film namin tong video na to. So, yan na, kitchen and dining. Tapos, isang hakbang lang. Nandito na tayo sa sofa or sala or living area. Tapos yung living area, merong sizable na sofa na 2 to 3-seater. Pero technically 2-seater. Pero kasya 3. Pwede na. And then, pull out yan na sofa bed. And hindi na namin tinesting yung pagka-sofa bed niya. Although napansin ni Mario yung parang, uy, parang ano to, may gulong parang pull out to. So, pull out nga siya. So, hindi na namin ginamit to as a bed. Kasi may bed naman na pang tulog talaga. So, ginamit lang namin siya as sofa. And kung doon nagkakamali, kami ang first to review this particular na Airbnb. So, it's our first time booking an Airbnb na walang review. Kasi, relatively new pa yung Air Residences. Hindi siya ganun ka new, pero relatively new, I guess, for Airbnb. Pero, nung nag-check-in ako, sobrang daming tao. Sobrang daming tao nag-check-in din. So, I don't know, but this particular Airbnb, kami yung first na nakita ko na
na nag-reserve nito. So, yung mga walls ay nilagyan nila ng, nabibili sa Shopee to eh, na parang foamy na sticker. So, yun. Maganda siya tignan sa mata. Hindi lang pantay-pantay pagkakabit, hindi naka-align, pero sige, okay na. Tapos, mukhang pati yung mga shelves is nilagyan nila ng protection for siguro pag nauntog ka, at least hindi masyadong sharp. So, na-appreciate natin yan. Maraming mga ornaments na literal na talagang ornament lang. Like, for this, yung lamps na nandito, hindi naman nakasaksak. So, hindi mo naman nagagamit as lamp. So, yun yung sofa. Maliit lang siya. Tapos, merong this particular host, meron siyang parang, ano to, 50-inch ba to na TV? Mukha, oo. Parang 50 eh, hindi ko sure. Pero malaki. Malaking TV na smart TV. May guest account na siya for Netflix. And then, meron tayong very supportive na electric fan. Ibig sabihin, sinusupport niya lang yung circulation ng lamig. Pero, enough na yung aircon actually para sa pagpapalamig sa kanya. Then, meron tayong internet na woofy. Woofy yung internet dito. Hindi ko alam, first time lang namin ito makita. Pero narinig ko na yan before. Alam ko isang service provider din yun yung woofy. So, yung bed area naman, konting forward lang din nasa bed area. Yung bed area, kung nagkakamadil, queen size siya. May duvet, puti, lahat. Meron na akong comment dahil itong headboard. Sige, yung so yung headboard nyo siguro, ayan. Yan, yung headboard. Hindi ko alam kung headboard ba talaga yan. Hiwalay siya na construction, na shelf. Parang feeling ko baliktad yata yung assembly kasi nandito yung sa back yung yung parang pinaka-board. So, hindi mo masandalan tong bed kapag nandito ka sa bed, di ba? So, anyway, yun lang yung isang comment ko dito sa Airbnb. And then, medyo flimsy yung mga drawers. So, hindi na namin ginamit. Para i-avoid yung risk na kami makasira. Kasi una pa lang kami dito na, I don't know kung strictly una pa lang kami nag-rent, pero I don't know. Kasi medyo medyo gamit na yung mga hot plate dun yung stove na pinaglulutuan. Parang medyo meron siyang wear and tear. Merong unusable na balcony na tong area na to, or tong Airbnb na to, na pwede mong i-access, pwede kang lumabas technically, pero parang hassle lumabas kasi maliit lang naman siya for lang siguro pang sampayan lang siguro ng mga pag meron ka mga basang damit na kailangan mong patuyuin. And you're sharing the small balcony with a condenser ng aircon. Condenser ba tawag doon? Compressor? Saan ba yung condenser? Ba? Sasakyan compressor ata. Condenser ba yung sasakyan? O, compressor ng aircon. So, pero maganda yung view kahit na hindi siya Makati Business District view. Yung view namin dito is mga bahay-bahay ng Makati. Yun yung view niya. So, yun. And maliit na unit, so very okay naman tong split type na aircon na ginamit dito. So, yun yung actual na unit. And once you stay here, meron na pwede kang maka-access ng mga amenities. Kasi meron kaming mga previews ng mga Airbnb na pinagstayan dito sa Makati. Yun mga, talaga yung budget finds. Ito medyo may presyo to Budget finds na Airbnb na pinagstayan namin before, walang masyadong mga amenities yon or wala talaga. Pero dito, once you stay sa air residences as guest, meron silang mga parang executive style na mga lounges. Pwede ka sigurong magsaksak doon. May mga sockets. Pwede ka mag-laptop, mag-work doon, mag-meeting. And then, meron silang pools, of course. Tapos may charge for guests na 150 per person. So, yun. Parang ganun yung nakalagay doon I don't know yung situation sa parking. Pero Makati naman to. Marami namang pagpa-parkingan dyan. Or baka pwede mong itanong doon sa host mo sa Airbnb kung merong siyang pwedeng ma-provide na parking kung may kotse ka. And then, meron silang pools. Ayun, nasabi ko na po pools. Meron parang isa pang klaseng pool. Billiards naman. Meron mga billiard tables. Isa lang. And meron silang ping-pong table. Meron silang wall
climbing na mukhang Rubik's Cube. Tapos meron silang parang fitness na climbing ng mga ganun na klase na mga ano. Tapos actually para sa akin parang maganda is yung napuntahan namin na reflective pool. Yung tinatawag nila na may tunog ng fountain, may mga upuan. Although, parang kulog yung init. Mainit din siya dun sa part na yon. Pero, I guess sa gabi maganda yun, no? Pag gusto mo lang magmuni-muni, mag-usap kayo na meron kayong background ng noise ng water, yon. Pwede siya. Pwede mong dalhin yung mga guests mo dun or pwede kang magtambay dun. So, meron silang reflective pool. Ang amenity area nila is 7th floor and 8th floor. And kung gusto mong magpa-grab food, mga ganon, mukhang kukunin mo siya sa 2nd floor. Tapos yung Airbnb na to, or yung Air Residences, meron siyang entrance na connected dun sa mall. Literally, may mall entrance. Nasa mall ka, tapat ng Save More. Basta sa gitna ng dalawang restaurants yun, meron ka na makikitang pintuan for Air Residence Lobby or Air Residences Lobby. So, pwede ka pumasok sa mall. Kapag sarado na yung mall ng 9 PM or kahit nabukas pa yung mall ng 10 minutes or 5 minutes, maagang nagsasara yung pintuan dun sa lobby ng Air Residences. Lalabas ka ngayon. Nandun sa labas, merong sariling entrance naman to. So, 24/7. Huwag kang mag-worry na, hala, sarado na yung mall. Paano na ako makapasok sa Airbnb? Merong sarili tong entrance. And sa paligid, yun nga, na-mention ko kanina, sobrang daming makakainan, mabibilhan ng pagkain. Hindi ka magkukulang. Merong mga tipid na kainan, merong mga hindi tipid na kainan. May Jolly Jeep. Actually, yung lunch namin ngayon lang ay 200 pesos para sa 3-4 na ulam. And then, 3 kanin, tapos bumili kami sa katabi na prutas, 3 saging. So parang mga 125 pesos lang ginastos namin para sa lunch per person. At splurge pa yon, sobrang busog yon. Yung level ng kabusugan is grabe. So yun, may mga mamahalin. Hindi ko pa pala na-mention, no, kung ano or ano yung presyo, kung magkano. Dahil first kami na nag-review or nag-book nito sa Airbnb, may discount na binigay yung host. Pero hindi ko lang alam kung sa mga susunod na mga magre-reserve nito is may discount pa ba. Pero ang discount namin is parang nasa 300 ata yun. Or mga ganon, more or less. So yung presyo na nakuha namin is 1,900 pesos per night or per stay. And then, napakiusapan namin na mag-early check-in kami, yung mga ganon, mga bagay. And then, ang regular price nito is mga nasa 2,200 siguro per night. So, definitely, may presyo siya kaysa dun sa mga dati namin pinagstayan na Airbnb. Which is, yung mga budget finds natin, ng mga nasa 1,400, mga ganon lang, 1,500. Yun, so yun yung comparison. Pero ito, definitely, perfect na perfect. Kung gusto mo, isang tawid lang Makati Med na, isang tawid lang RCBC Plaza na. Right, and parang konting lakad lang, nasa, anong kalsada yun? Buendia ba yung tawag dyan? Buendia. Yeah, nasa Buendia Avenue ba yan? Or street, basta nandun ka na agad. So, and, isang tawid lang, nandun ka na sa walkway na pwede kang tuloy-tuloy papunta sa mga landmark, papuntang Greenbelt, yung covered na walkway na Makati. So, yun. So, kung yun yung hinahanap mong area, ito yung hinahanap mong area, mare-recommend namin. Medyo pricey, pero mas, I guess, comfortable. If you don't mind the waiting times and the crampiness at siksikan sa elevator, ito na yun, siguro magandang Airbnb. And as usual, hindi namin to binook para lang mag-spend ng pera. Meron talaga kaming errands na ginagawa sa Makati. At naisip namin ang practicality na instead of mahirap umuwi ng gantong oras, ng kung anumang oras ng gabi, nag-stay na lang kami overnight para medyo maaliwalas naman yung pagta-travel kapag pauwi na. So yun.
So hopefully nagkaroon kayo ng magandang idea dito sa bago na naman nating Airbnb review. And good luck sa mga bookings nyo. So sabihin nyo sa amin kung meron kayong mga location na gusto, na curious kayo kung meron bang Airbnb na mura doon, may Airbnb na makikita ba, or kahit hindi Airbnb, na hotel ba na gusto nyong i-review namin, na maganda ba magstay sa hotel na yan or sa place na yan, sabihin nyo lang sa amin para ma-schedule natin, or baka in the future pwede namin matignan kung ma-review muna namin, mapag-stayan muna namin bago nyo i-book para sa inyong susunod na staycation or susunod nyo na overnight stay. Okay? Yun lang! Bye-bye!